Good day, Sir Chavez. So today I will be discussing the sinusitis and the rhinitis. And prior to explain everything that I've learned during the discussion is to blindfold myself first. So pag sinabi nating sinusitis, so ang ating mga risk factor here is yung pagkakaroon ng allergens or dust sa may nose natin. So meron tayong dalawang factors. Yan yung sa viral upper respiratory infection and also sa allergen dust. So, sa allergen dust muna natin. So, yung allergen dust na papasok sa loob ng ilong is, di ba, itatrap siya ng silya. So, yung silya na yun is yun yung hair na nasa loob. So, siya nga yung nag-tatrap ng mga allergen or yung mga dust. Tapos, kapag nag-accumulate siya doon, so, syempre, ang primary response ng ating katawan is yung pag-sneeze. So, kapag nagkaroon siya ng mga maraming pag-sneeze is magkakaroon ng, syempre, ma-overwork yung nose natin. So, doon napapasok yung pagkakaroon ng inflammation sa paranasal sinuses. And then after nun, magkakaroon ng toxic effect, direct toxic effect sa mycelia which is nagko-cause siya ng unable siya na mag-clear yung mga mucus na nasa may sinuses. So, syempre, kapag nagkaroon ng accumulation ng mga dust or allergen sa loob, ma-obstruct yung sinus or siya. So, hindi makakahinga ng maayos yung patient or yung tao. So, magkakaroon ng accumulation ng mucus sa may sinuses. And then, yung mga bacteria na nandun is mag-o-overgrowth. And then, ang response ng ating immunity is which is the T cells is syempre i-destroy niya yung bacteria. However, hindi niya mapapatay lahat yung mga bacteria nandun. So, dito na papasok yung pag-trigger ng mga inflammatory mediators natin which are the cytokines or the histamines. So, after nun is 'di ba, hindi namatay lahat ng mga ng mga cells natin na nandun. So, ang mangyayari yung, tawag nun, maa-activate yung macrophages and yung macrophages na yun is i-encapsulate niya yung mga cells or yung mga, foreign bodies para, mawala na sa loob ng, ang ilong. And then 'di ba yung primary response natin dito is yung pag-sneezing. And then kapag nag-sneeze ng sneeze, magkakaroon ng exacerbated sneezing. And siyempre kapag magkakaroon ka ng patuloy or yung continuous na sneezing is magkakaroon ka ng tawag nito, tensing of the muscle which leads to inflammation. And then kapag nagkaroon ng inflammation, so syempre matitrigger na naman yung IgE mediators natin or yung mga histamine or the cytokines. And after that, another sneezing na naman, another exacerbated sneezing ulit. And then after nun, hanggang sa mapagod or ma-overwork yung nose natin, magkukause siya ng trauma. And then kapag nagkaroon ng trauma, so syempre mararupture yung mga blood vessels na nasa may loob ng nose and doon napapasok yung epistaxis. And then, dito na magkakaroon ng point of entry ng mga viruses and ng mga bacteria and dito na papasok yung sinusitis. And then, sa sinusitis, ang mga signs and symptoms natin here is, di ba, yung lacrimal duct is matitrigger siya. So, ang mangyayari dito is magkakaroon ng teary red eyes, di ba, mai-irritate yung eyes. Tapos, kapag nagkaroon ng increased pressure of O2 sa may brain natin. So, dito na papasok yung pagkakaroon ng facial pain or headache. And then, kapag nagkaroon, so syempre, di ba, nag-accumulate yung mga mga allergens or mga bacteria sa loob ng ng nose natin is doon na papasok yung pagkakaroon ng increased production of mucus which lead to rhinorrhea or yung pagkakaroon ng runny nose. So, kapag nag-increase na yung fluid sa loob ng ng nose ng isang patient. So, syempre, mag-loosen up yun. So, magiging wet yung nose. And then, dito napapasok ulit yung rhinitis. So, yung rhinitis natin, may dalawa silang factor. So, ito yung antigen exposure and then the presence of mediator. So, yung presence of mediator, so, i-recruit niya yung mga inflammatory cells natin para manarrow yung proliferation ng
eosinophils. So after nun is magkakaroon na ng second phase ng mediator release, which is magle-lead siya sa allergic reaction or allergic rhinitis. So yung mga signs and symptoms natin here is 'di ba magkakaroon ng sensory stimulation, which is yung sneezing and siyempre makate, and then yung mucus gland natin is mai-stimulate, which is magko-cause siya ng increased secretion, and then dun na din papasok yung runny nose, and then yung ano natin pagkakaroon ng vasodilation ng ating mga blood vessels sa loob is magko-cause siya ng congestion or pressures, and then yung vasodilation na yon is magko-cause siya ng vascular permeability, which is nag-i-increase siya. So, dito na magkakaroon ng tissue edema sa loob. And then yung mga tissue edema na yun is magpo-progress siya into nasal polyps, and kapag nag-excess siya or nagkaroon ng overgrowth of tissue, dito na magiging cancerous or dito na magiging abnormal. So yung mga medications po natin here is the nasal congestion para ah, maano yung congestion sa loob ng ilong natin or ilong ng patient, and then also antihistamine para maiwasan natin yung ano ng allergic reaction, and also ipag-rest natin si patient para mas mabilis yung recovery niya, and then yung tawag nito, i-increase natin yung fluid intake niya kasi bakit nga ba? Kasi nga 'di ba yung sinusitis and rhinitis is naglo-loosen up yung mga fluid na nasa loob, and kapag nagkaroon ng pag-loose ng maraming fluid, so siyempre magkakaroon ng dehydration or ganyan. So ang pinaka-rationale nito is para ma-replenish yung mga fluid na nawawala sa katawan ni patient po. And yung mga ayun ayun lang po. Thank you.